Kain tayo. Ano na siya? Alas 12 na. Ito yung iniwan ni Lola na kakainin namin ni Lolo. Si Lolo. Nandiyan kumakain. Iniiwasan ko sana kumain. Yung mga pagkain ba na naluto na nabibili. Kaso nga lang, yung pagkain nila kasi ganito. Lalo na itong hotdog. Diba? Nasobrahan ko yata sa prito. Kasi daw yung mga pagkain na nabibili sa labas, sa tindahan, sa mall, hindi daw healthy. Wala tayong magawa kasi nangamuhan lang ako. Yung mga pagkain nila, madalas yung luto na. Initin mo na lang pagdating sa bahay. Diba? Ito naman yung soup. Luto na rin. Bali, mag-add na lang ako ng isang lata. Kasi yung nasa can ba, yung soup. Nag-add na lang ako ng isang kamatis at saka isang tubig. Initin ko na lang. Ipabukal. Tapos itong macaroni din. Pero itong macaroni, niluto ko siya. Ganon pa rin, diba? Unhealthy. Pero wala eh. Kailangan kong kumain para may laman yung aking tiyan. Si Lolo nakikinigan. Sunday ngayon, nag-day off ako. Pero, lalabas si Lola kaya naiwan ako dito kay Lolo. Pero okay lang, may bayad naman. Pang ano na rin. Pang allowance. Gusto ko sana magtipid. Paano ka magtitipid kung linggo-linggo kang lumalabas? Pag lumalabas, hindi naman ako bumibili ng pagkain kasi madalas nagbabaon ako para makatipid. Hindi kong malunok yung ipin ko. Lang pinta. At saka, pauwi kasi ako kaya gusto kong magtipid. Pero alam niyo ba, di mo talaga maiwasan magtipid kasi may utang. Dati sabi ko sa sarili ko, hindi na talaga ako mangutang kasi dyan ako sa utang napapatagal. Pag hindi ka naman nangutang, yung sahod mo, mapupunta sa wala. Kaya maganda na mangutang. Basta may papagkatiwalaan ka lang. At sa tingin mo, may buwan-buwan kang pambayad sa utang. Utang ka na. Pero naawa ako doon sa babae na naupo ako kahapon. Finish, Coco? Finish? You want sit for back? Sit down first, Coco.
Saglit na, bigyan ko muna ng tubig. Bongbong, water. Balik tayo. Habang nakaupo ako kahapon, nagpalipas ng oras, inaantay yung curfew. May nagtitinda doon ng babae. Mainit kahapon, tapos nagtitinda siya ba? Siyempre, bumili din ako ng mainom tubig, chichirya. Naubos na yung binaon ko na chichirya. Tapos sinabihan ko, ang sipag mo naman, ganun, kabayan, siguro ang dami mo ng ipon. Sabi kong ganun. Alam niyo ba yung sagot niya sa akin doon, ako nasabi ko sa sarili ko, kung gaano man kadami yung problema ko, mas meron pa palang tao na mabigat pa yung dinadala niya sa araw-araw. Dapat yung anak niya, tagal-tagal na rin siya dito sa Hong Kong. Tapos may dalawa siyang college at saka dalawang senior high. So may edad na siya. Nagtitinda siya mga damit, mga maiinom, tubig, soft drinks, mga chichirya, gano'n. Nilalako niya kung saan-saan lugar. Kahapon sa beach. Tapos pupunta pa siya ng ibang beach. Tapos nilalakad niya. Nagpapahinga siya na hinihingal. Sabi ko, inom ka ng maraming tubig. Tapos sabay-sabi, siguro ang yaman mo na sa atin. Sabi ko gano'n. Alam niyo ba yung sagot niya talaga nakakadurog. Yung sagot niya, lalamig na yung aking pagkain. Ano ko ba sa kanyang sinasabi? Alam mo ba kasi may masasabi, di ba may apat na siya na anak. Yung masakit doon, yung asawa niya nasa kabilang bahay, o di ba? Parang nakaka-touch yung kanyang yung buhay. Sabi ko, ang bigat ng kanyang pinagdadaanan, pero patuloy pa rin siyang nagtitinda sa tuwing kanyang diop. Hindi biro magtinda. Mahirap magtinda. Naglalako ka, mainit, sa tuwing diop, mainit, maulan, maubos mo lang yung paninda. Kung saan-saan ka pumupunta para lang may bumibili sa'yo. Diba? Ang hirap-hirap sa kanyang sitwasyon, pero kinaya niya. Sabi ko, ako pa kaya di ko makaya yung aking sitwasyon ngayon. Kung hirap ako, mas may hirap pa pala sa akin. Nakaka-touch. Isa pa sa mga asawa na nandyan sa Pilipinas, hindi nakapag-antay sa kanyang asawa na kailangan niyang pumunta ng ibang, ito yung reality, hindi naman lahat, pero karamihan ito yung hindi lang sa babae or sa lalaki nangyayari. Ito yung isang dahilan na nasisira yung sitwasyon, at saka yung isa lang yung naghirap, yung bang nagtatrabaho dito sa ibang bansa at siya pa yung hindi naiintindihan. Diba? Dito mo talaga makikita na pag ang isang matinong ina nagtrabaho ng maayos, gumagawa pa ng bagong income extra para lang mairaos niya yung pag-aaral ng kanyang mga anak. Diba? Ang ganda sa pakiramdam. Pero sa mga anak, dapat anuhin nyo yung pagsasakripisyo ng magulang ninyo. Huwag ninyong ibaliwala kung pinag-aral kayo ng mama ninyo. Huwag ninyong ibaliwala yung bang mag-aral kayong mabuti dahil ginagawa niya yun. Hindi dahil obligasyon niya, ginagawa niya para mabigyan kayo ng magandang kinabukasan. Nakaka-touch talaga yung kanyang buhay. Hindi ko na siya inanuhan ng matagal kasi nahahawa ako sa kanyang problema. Doon bang nadadala ka? Doon bang sa sarili mo, ang hirap, diba? Nagtatrabaho ka, tapos yung asawa mo nagpapasarap, yung obligasyon niya sa kanyang anak.
Imbes sana tumutulong ka na asawa, yung mag-isa mo na lang ang pinasan yung ganong so, ganun, hindi mo naman talaga yan maiiwasan sa mag-asawa, hindi talaga perpekto. Pero 'di ba ang sakit lang o humaba na tuloy yung ating video. Sana may natutunan kayo sa mga naging video ko ngayon. Hindi ko na patagalin kasi nadadala ako. Bye.